Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Tablate at kasama ko po sa pagpresenta ng pag-aaral si Binibining Villanueva. Ngayon, ang ipepresenta po naming pag-aaral o pananaliksik ay pumapaksa po sa kalagayan ng wikang Filipino sa sekundarya sa makabagong panahon. Ayan. Bakit nga ba po iyon ang napili naming paksa o nais pag-aralan o pagtuunan ng pansin. Ayan. Pinili po namin ang paksang iyon o ito dahil lingid sa kaalaman nating lahat na mas nangingibabaw na po ngayon ang ang issue patungkol sa mas nangingibabaw po yung banyagang wika ngayon na tunay nga namang nakakaapekto sa edukasyon na alam naman po nating lahat na yun po yung pinakasentro ng kaalaman nating lahat, hindi po ba? Hindi lamang po sa mag-aaral, maging sa mga guro. Ayan, bukod dito, Filipino ang ginagamit po natin bilang medium ng pagtuturo, hindi po ba bilang isang mga guro o magiging guro. Yun po ang tinuturo sa paaralan, ang Filipino o Tagalog kumbaga. Ngunit kapansin-pansin o napapansin po namin na mas nangingibabaw po ang paggamit ng wikang Ingles sa maraming asignatura at napakarami ring mag-aral sa sekundarya ang nahihirapan at kapansin-pansin na hirap sila sa pagsasalita, sa pagsulat ng wikang Filipino, halos hindi na nila maunawaan o hindi na nila maintindihan ang kanilang mga isinasagawa patungkol sa na may kaugnayan sa wikang Filipino. Ayan. Kaya napili naming maging respondante rin, kung mapapansin ninyo, sa aming titulo o sa paksa nakaangkla doon yung sekundarya. Napili naming maging respondante ang mga nasa sekundarya sapagkat kapansin-pansin na naroon ang mga pinakamahalagang asignatura na nakapaloob. At ilan sa mga ito, kung mapapansin nyo, na naging issue ito, napalabas ito sa mga balita, itinatanggal na ang mga iilang mahalagang asignaturang Filipino sa sekundarya. Kaya ito yung napili naming pagtuunan ng pansin. Ayan. Bukod dito, nangalap kami, hindi lamang kami bumase sa mga ilang artikulo, bumase din kami sa paghahanap ng pag-aaral. At nakahanap nga kami ng pag-aaral patungkol sa kalagayan din ng wikang Filipino sa makabagong panahon. Kung mapapansin namin sa pag-aaral kung matatandaan ko, ni Wirya Liang sa 2025, nakapaloob doon yung pag-aaral din ng wikang Filipino sa makabagong panahon. Ngunit nakatuon yun yung kanyang mga respondante sa mga guro lamang. Nakatuon yung kanyang mga pag-aaral sa mga pananaw ng mga guro. Hindi siya nakasentro sa pananaw ng mga mag-aaral na kung saan yun mismo yung mas naaapektuhan o apektado ng mga issue na nakapaloob na nangyayari sa wikang Filipino sa makabagong panahon. At dahil dito, isinagawa namin ang pag-aaral na ito o pananaliksik na ito upang mas punan namin yung kakulangan na iyon at mas maipakita namin na aktual na sitwasyon na ang wikang Filipino sa mga mag-aaral sa sekundarya ngayon. Ayun, mas aktual naming maipakita ang sitwasyon, aktual naming maipaliwanag at malaman ang hinaing o kakulangan o ano nga ba yung nangingibabaw o ano yung nagiging dahilan bakit mas nangingibabaw yung wikang Ingles o bakit mas napapanigan o mas nangingibabaw ngayon yung banyagang wika kaysa sa pinakasarili nating wika, lalo na sa mga mag-aaral na kung saan sila yung sentro ng kaalaman. Ngayon, tunghayan naman natin yung layunin ng aming pag-aaral o pananaliksik. Partikular na rito yung aking mga babanggitin na sumusunod. Una, nais naming sukatin yung dalas o kung gaano kadalas ginagamit ng mga mag-aaral ang wikang Pilipino sa pagkatuto. Kung ito ba ay madalas nagagamit, nalilimitahan, o nagagamit pa ba o naipapamalas pa ba nila ito sa pagkatuto. Sunod, nais namin suriin yung dami o porsyento ng pananaw ng mga mag-aaral, mapapositibo, negatibo, o neutral man na pananaw patungkol sa kalagayan nga ng wikang Filipino ngayon
sa makabagong panahon. At sumunod, nais din namin na matukoy ang mga hamon na nagaganap o kinahaharap ng wikang Filipino sa antas ng sekundarya. Iyon, nais namin tignan yung problema o hadlang sa paggamit ng wikang Filipino na umuusbong dun sa mga mag-aaral. Ayan, katulad na halimbawa na lamang dito kung may kakulangan ba sa materyales o yun nga, may mga issue na itinatanggal ang mga asignatura at marami pang iba. Ayun yung mga nais naming alamin o suriin dito o matukoy dito sa layunin na ito. At panghuli, nais din namin masuri kung may mga pagbabago nga bang nagaganap sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon batay sa karanasan ng mga mag-aaral sa sekundarya. Ayun, base sa mga kanilang mga karanasan, sa mga experience, nais naming malaman kung may mga pagbabago bang nagaganap sa kung ano yung mga problema o hadlang din sa kung bakit nalilimitahan o kung bakit hindi naipapamalas pa ba nila yung wikang Filipino ngayon sa makabagong panahon, ngayon sa sekundarya. Narito naman ang mga suliranin na nais namin mabigyan ng kasagutan. Una, kung gaano nga ba kahalaga para sa mga mag-aaral ang paggamit ng wikang Filipino sa kanilang pagkatuto. Dito malalaman kung ano ang pananaw o saloobin nila sa paggamit ng wikang Filipino at kung paano nga ba nila pinapahalagahan yung wika. Ito rin ay matutukoy din dito kung nakakatulong nga ba ang paggamit nito upang mas malinaw at lubos nilang maunawaan yung mga aralin. At sa pamamagitan din nito ay matutukoy kung ano yung epekto ng paggamit ng Filipino sa kanilang partisipasyon sa klase batay sa sarili nilang karanasan. Para naman sa ikalawang suliranin ay dito matutukoy kung ano ang kasulukuyang kalagayan ng wikang Filipino sa edukasyon. Dito sinusuri kung patuloy pa rin bang nagagamit yung wikang Filipino bilang pangunahing medium o napapalitan na ng ibang wika, lalo na ng Ingles. Dito rin ay susuriin kung gaano kadalas ginagamit ang wikang Filipino para malaman kung madalas pa ba itong ginagamit, paminsan-minsan na lang o bihira nang ginagamit sa paaralan. Dito malalaman at mabibigyang linaw ang tunay na kalagayan ng wikang Filipino hindi lamang batay sa patakaran, kundi sa aktwal na karanasan ng mga mag-aaral. Sa ikatlo at panghuli naman ay tungkol sa pagtukoy sa mga pagbabago at mga hamon na kinakaharap ng wikang Filipino sa edukasyon. Nilalayon nito na malaman kung ano ba yung mga epekto ng mga pagbabagong iyon sa wikang Pilipino sa edukasyon. At dito malalaman din kung ano ba yung mga hamon na nararanasan ng mga mag-aaral at mga guro upang mapanatili at mapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino sa kanilang pagkatuto at pagtuturo. Para may sa katuparan ang pananaliksik na ito ay narito ang IPO or Input Process Output. Para sa input, unang nariyan ay ang demograpikong pagkakakilanlan ng mga mag-aaral, tulad ng edad, kasarian at antas ng baitang. Sa pamamagitan nito, masusuri kung may kaugnayan ang mga salik na ito sa pananaw at karanasan nila sa paggamit ng wikang Filipino. Ikalawa ay tungkol sa kahalagahan at dalas ng paggamit ng wikang Filipino. Dito direktang susukatin o sinusukat kung paano at gaano nga ba kahalaga ang wikang Filipino sa aktwal na pagkatuto ng mga mag-aaral. Ikatlo, ang mga pagbabago at hamon na kinakaharap ng wikang Filipino sa edukasyon. Ito ang mga isyong susuriin ng pag-aaral batay sa pananaw ng mga mag-aaral sa makabagong panahon. Ang proseso naman ng pag-aaral na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga talatanungan, paghingi ng pahintulot sa punong guro, pagpapasagot ng survey para sa mga respondents, at pagsusuri at paggawa ng interpretasyon ng mga nakalap na datos na inilahad sa anyong talahanayan at graph. Ang output ng pag-aaral na ito ay ang pagkakaroon ng malinaw na kamalayan sa kalagayan ng wikang Filipino sa sekundarya na magsisilbing gabay sa mga mag-aaral lalo na sa mga medyor sa Pilipino upang higit pang mapaunlad ang paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon.